Mag-start po sa umagbasa sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 16 up to verse 17. Sabi po dito, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat." Verse 17, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Sandali po tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal, marami pong salamat sa pribilehiyo pong ito na kami po ngayon ay sama-sama na kahit po magkakalayo ang bansa sa amin, subalit ito po ay hindi naging hadlang para po kami, Panginoon, magpatuloy sa amin pong fellowship, sa amin pong prayer meeting, sa amin pong pagsama-sama ngayong gabi. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, at amin pong hinihiling po sa inyo, Ama, na nawa kami po inyong pagpalain sa inyo pong mga salita. Kami po inyong turuan upang ang mga salita niyo po, Panginoon, ay siyang patuloy po na mag-comfort sa amin at patuloy po na magbigay sa amin, Lord, ng encouragement. Salamat po, at sa inyo lamang po, Diyos, ang lahat na karangalan at kawalatian sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, our topic this evening is about the grace of God operates in the work of salvation. No? Ulitin ko po, ang ating paksa ngayong gabi, the grace of God operates in the work of salvation. No? Ang biyaya ng Diyos ay nagpapatakbo sa gawain ng kaligtasan. Okay? So, let me begin in the book of Genesis, mga kapatid. No? God established His theology, which I called the fundamental and the backbone of theology. Okay? Ay itinatag po ng Diyos yung kanyang mga aral o ang kanyang theology, okay, na kung saan po ay tinatawag natin na saligan, no? At ito po ay tinatawag din na backbone at ng kanyang mga aral, okay? Yung ating gulugod, no, mahalaga. Kaya nais ko pong i-share po sa inyo una yung tinatawag po na fundamental, no? Fundamental, ito po ay saligan po o batayan ng ating aral, ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay? Ito po ang ibig sabihin ng fundamental. Okay? Hindi po ibig sabihin, ang fundamental, hindi po ibig sabihin na their mentality is always in the fund. Hindi po ganon ang ating paniniwala po dito. Okay? Paniniwala po natin, fundamental is saligan, batayan ng mga aral po ng ating Panginoon. So, tinatawag naman po na theology, alam po natin na mga aral po ng Diyos tungkol sa ating Panginoon, at ito po ay systematic. No? Magbigay lang po ako ng background. Ito po ay systematic. Ibig sabihin, ito pong systematic theology ay meron na po yung Diyos, ang ating Diyos na sistema sa mga aral, no, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan.
meron na pong sistema. Kaya ang sistema po ng ating Panginoon ay hindi po ito kailangang baguhin sapagkat sistema na po ito ng Diyos no? Ibig sabihin, aral na po ito ng Diyos. Manapay dapat tayo bilang mga anak po ng Diyos, mga mananampalataya, dapat yung sistema o mga aral po ng Diyos, matik po dapat na atin pong paniniwalaan. No? Matik dapat na atin panghawakan sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya nga tinatawag po siya na systematic theology. No? So, systematic theology is a map of our life in the journey. No, ito po kasi ang theology o systematic theology ay mapa po ito ng ating buhay sa atin pong paglalakbay, no? Sa atin pong pakikibaka sa mundo pong ito. At napakahalaga po ito, mga kapatid. Now, dadako naman tayo sa tinatawag na backbone. Okay, backbone is one of the most important parts of our body. No? Without it, it is impossible for us to stand firm and to do our daily duties. So mahalaga talaga yung gulugod, yung buto sa likod po natin. Sapagkat kung wala po ito ay hindi tayo makatayo ng maayos. Ganun din po sa ating paglilingkod sa Lord. No? Kung wala pong gulugod ng pananampalataya, matibay na pananampalataya, matibay na aral ng ating Panginoon, imposible na tayo po ay tatagal, imposible po na tayo ay imposible po na tayo ay magpatuloy, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mahalaga yung backbone, mahalaga ang tibay ng ating pananampalataya, tibay ng ating paglilingkod po sa Lord. Kaya ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay hindi ho paramihan, hindi po pakuntian. Ang paglilingkod natin sa Lord, patagalan hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen po? Mahalaga po yun, patagalan po. Hindi pa untian, hindi paramihan ang paglilingkod sa Lord, kundi pang matagalan. Okay? So, ngayon po ay pag-aralan po natin ang ating binasa po kanina. In the book of Genesis, there are two kinds of teaching. No? Na atin pong mababasa po dito. No? Number one, the teaching of God, which is theology. And then number two, the teaching of Satan, which is demonology. Diba? Kaya may mga logi-logi tayo ngayon. Okay? Theology and demology. Okay? Ano pong ibig sabihin? Sapagkat ang sabi po dito ni Lord, doon kay Adan, sabi niya dito, at kay Eva, and the Lord God, sa Genesis chapter 2, verse 16 up to verse 17, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Take note. Sabi ni Lord, thou shalt surely die. Ano naman ang aral ng Diablo? Yung tinatawag po na demonology, no? Sabi po dito sa Genesis chapter 3, verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. No, kung inyong napapansin, mga kapatid, ay binaliktad niya, tinwist niya yung sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Verse 5,
pinaka dulo na sinabi po ng diablo, and ye shall be as God. Tingnan niyo po. And ye shall be as gods. So malinaw na meron pong teaching ang ating Diyos at meron din pong teaching si Satanas o ang diablo. Ngayon, i-compare po natin ngayon, mga kapatid. Now, in the pulpit today, tandaan po natin, one belongs to God and one belongs to Satan. Yung aral po ng Diyos sa pulpito na atin laging pinapangaral, it is very clear. Salvation is by the grace of God alone. Yun po kasi ang tunay na aral ng ating Panginoon. No? Na ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Wala na pong dagdag roon, mga kapatid. But, in the pulpit of Satan, marami po ngayon nagsisilipana nang sabi nila, salvation is by faith. No, napakadali lang. At may tinuturo po ng ABC. No, accept, believe, and confess. Yun po ang maling aral na tinuturo po ngayon ng diablo o marami pa mga good works, no? Basta magpatuloy ka lang sa Lord, hanggang sa pagdating mo, maligtas ang iyong kaluluwa sa impyerno. Okay? So, mali po yun. No? Meron pong tinatawag na free will. Wala po tayong free will sa ating eternal salvation. Now, the audience, mga kapatid, nung nangaral po ang ating Panginoon, okay, sino po yung audience niya? God took to Adam. And Satan took to Eve, no? To Eve. Okay? Ay ang Diyos ay kinausap si Adan at ang diablo naman si Satanas ay kinausap po si Eva. So, those that are allowed for them to eat. So, malinaw po 'yon, no? Wala, hindi lingid sa ating kaalaman na sila po ay kumain ng ipinagbabawal po ng ating Panginoon. And the one that was forbidden for them to eat, the tree of the knowledge of good and evil. So, dito po makita natin, we know that Eve has been deceived by the devil when she took the forbidden fruit and ate it and brought some for Adam to eat. And he did. So, hindi ho napigilan ni Eva, no, na nakita niya ang bunga sa gitna ng, o ang isang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Hindi ho niya napigilan. Okay? Kumuha siya, kumain siya, at binigyan niya kanyang asawang si Adan. At yun nga ay nangyari ang mga bagay po na sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, what happened to Adam when he fell from sin? No? Ano pong nangyari nung sila ay nagkasala sa ating Panginoon? Kaya hindi ho nagkamali ang sinabi po ni Lord. Ibig sabihin, si Lord talaga totoo. No? Hindi po siya nagsisinungaling. Na ang nangyari ay talagang automatic na sila po ay namatay. No? So dito, he began to die physically. No? Si Adan, he died at the age of 930 years old. Okay? He instantly also died spiritually. No? Automatic po yun, matic. Okay?
Kaya pagka sinabi ni Lord, matik po talaga yun, mangyayari po yun. Kaya nga, systematic theology. Kasi matik po talaga agad-agad yun, no? Ang mangyayari sa buhay ng isang tao kapag sinusuway niya yung ating Panginoon. Okay? Kaya, dito po ay malinaw na ang sabi po dito, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So talaga hong hindi nagkamali, no? Ay talagang ang tao nagkaroon ng kamatayang pisikal and instantly ang tao ay namatay spiritual. So what happened to Adam's posterity? No? Ano bang nangyari sa mga lahi ni Adan? Kasama po tayo roon, mga kapatid. Okay? So dito ay all human being became a sinner. Dito po nagsimula yung pagkakasala ng tao, lahat na tao. Pag sinabing all without exemption. Okay? Kasi meron sa Biblia all things, pero in particular po yun. No? Yung sakop lang ng lahat, ibig sabihin. Pero ito, yung all human being became a sinner, lahat po ito, all without exemption. Kasama po tayo dito. Kaya ang sabi ni Isaias, all our righteousnesses are as filthy rags. No? In the sight of God, ay tayo ay isang maruming basahan. No? At bukod doon, kung inyo pong basa ang lumang tipan, dahil sa kasalanan ng tao, ay ginunaw po ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po ng baha. So, klaro po yan, mga kapatid. Kaya dito, sa bagong tipan, sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 12, sabi po ng banal na kasulatan, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So ito na po ngayon, lahat talaga ay nagkasala. Walang exemption po dito. Lahat po tayo kasama po ron. Yun po, doon po nagsimula ang ating kalagayan during the time. Doon tayo po ay nagkasala po. Kasama na nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat ang kasalanan nito ay atin pong namana. Ito po yung tinatawag na original sin. So malinaw, a dead person cannot understand. No? A dead person cannot see. A dead person cannot enter. A dead person cannot hear. Of course, the Word of God. Naririnig niya yung pangangaral, pero hindi niya maintindihan. Hindi niya marinig ang katotohanan. A dead person cannot believe. No, hindi po siya makapanampalataya kasi wala po siyang free will eh. No, in terms of eternal salvation, in terms of spiritual things. No? A dead person cannot be converted. A dead person cannot please God. A dead person cannot know spiritual things. So, hindi talaga niya malalaman ang mga spiritual na bagay kasi po patay. Okay? Ang patay, wala po yung pakiramdam. Wala po siyang marinig, wala po siyang naintindihan. Lahat blanco po sa kanya. Kasi po, patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Kaya ito po ang nagiging resulta po sa pagiging patay ng isang makasalanan. Romans chapter 3 verse 10. Ang sabi dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. Kaya wala talagang matuwid ni kahit isa. Sabi po,
ng banal na kasulatan, there is none that understandeth. Wala pong nakakaunawa. Kahit man punuin mo pa ang taingan niya ng mga salita ng Diyos, hanggat siya po ay patay, talagang hindi niya maintindihan yan, maunawaan ang mga aral po ng Panginoon. There is none that seeketh after God. Hindi po siya naghahanap sa Diyos. Pero yung mga katulad natin na mga iniligtas, hinahanap lagi natin yung katwiran po, of course, ng ating Panginoon. So, they are all gone out of the way, verse 12. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So, wala po talaga, no? Wala po talagang nakagawa ng mabuti ni isa sa atin, mga kapatid. Sapagkat tayo po ay patay sa kasalanan at pagsuway. Verse 18, tatalon po tayo sa verse 18, there is no fear of God before their eyes. Wala talagang takot sa Panginoon. No? So, yun po ang sitwasyon o kalagayan natin nung tayo po ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. So, ang ating pagkakasala, mula pa po tayo sa tiyan po ng ating ina, meron na po tayong kasalanan. Psalms chapter 51 verse 5, sabi po ni David, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Pinagbubuntis pa lang ng ang nanay niya, tayo ay may kasalanan na po sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, malinaw po na all human being became spiritual dead. Kaya Ephesians chapter 2 verse 1, malinaw po, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So, dati daw tayo ay mga patay. At tayo pala ay binuhay niya, sinong niya ng Diyos. Nung tayo ay mga patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Okay? Itong aral nito napakahalaga, napakaganda. At kahit po 1,000,000 na pabalik-balik po nating pakinggan, ay napakasarap pong pag-aralan, napakasarap pong pagnilay-nilayan. Ano pa po ang sabi ho dito, mga kapatid? Kaya ang naging resulta ay ito nga po na hindi talaga makarinig, no? Kaya sabi ng John chapter 8 verse 43, why do ye not understand my speech? Sabi ni Lord, even because ye cannot hear my word. No? Kasi nga po ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Kaya may pagkakaiba yaong mga niligtas po ng Diyos, mga tinubos ng ating Paiso Kristo, mga hinirang ng Diyos. May pagkakaiba dito sa mga napahamak. No? Napahamak sa buhay na walang hanggan. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang sabi dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So may pagkakaiba po. Yung mga ligtas na pagpakinggan natin salita ng Diyos ay napakasarap at ito ay kapangyarihan ng Diyos. At yung mga napahamak, para sa kanila ang salita po ng Diyos ay kahangalan. Kasi nga po, patay. Ganon din po tayo dati. No? Ating buhay noon, talaga pong hindi tayo naniniwala
pinapangaralan tayo, ay hindi ho natin naririnig yung mga aral po ng Diyos. Kasi po, naranasan din po natin na tayo po ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. So, biyaya naman po ng Diyos na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon sa kalagayan po ito. Kaya ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritual discerned. Okay? So, hindi talaga tatanggap ng mga bagay na spiritual yung natural man. Okay? So, now, let us see how the grace of God operates in the work of salvation. Okay? Tingnan natin kung paano po ang biyaya ng Diyos, okay, na nag-ooperate dito sa mga gawa o sa gawa ng kaligtasan ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ito po ay atin po itong matatag na aral na kung saan po ay dapat po natin makita at atin dapat itong panghawakan sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kasi once na naintindihan po natin ang totoong aral, ay mas lalo tayong naging matatag, no? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At wala nang dahilan pa para pumiwalay o tumalikod, tumigil sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So lagi natin ito pinapangaral sapagkat napakahalaga po ito, mga kapatid. Now, number 1, yung tinatawag po na election or chosen. Okay? Na kung saan ay basahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 3 up to verse 4. Okay? Sabi po dito ni Paul, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Verse 4, "According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love." So dito malinaw po yung tinatawag po na spiritual blessings in heavenly places. Yung atin pong tinutukoy dito ni Pablo, yung ating kaligtasan sa langit. No? Na ang kaligtasan po ito ay blessing po ni Lord sa atin. Na tayo po ay pinili ng Diyos sa Kanya bago pa ang pagtatag ng sanlibutan. Di po ba blessing po yon na tayo ay pinili po ng Diyos? Amen. Blessing po sa atin yun, mga kapatid. Kaya ang election o chosen, aral po ito ng Diyos, hindi po ito aral ng diablo. Ito po yung theology ng ating Panginoon. Okay? Ito po ang matibay na aral na sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dapat, dahil ito po ay systematic theology, dapat matik paniwalaan po natin ito. No? Huwag nating paniniwalaan yung mga naninira na mga salita po ng Diyos. Okay? Hindi po ito sa diablo o sa demonyo ang election. Ito po ay malinaw na aral po
ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po na meron pong pinili ang Diyos before the foundation of the world. At isa po tayo roon, kasama po tayo roon sa pinili po ng ating Panginoon. Okay? Kaya dapat po tayo matuwa, magalak, dahil yan po ay blessing po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. So, ang nag-elect, yung Father. Malinaw po. No? Because of His foreknowledge. No? Yung Father ang nag-elect po sa atin. Take note po, mga kapatid. Yung Ama. Kailan? Before the foundation of the world. Okay? Ano pa sabi dito? Through sanctification of the Spirit and obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. So kung atin pong napapansin, sa 1 Peter chapter 1 verse 2, tatlo ho sila ang tinutukoy po dito. Yung Father, yung Spirit, at saka yung ating Panginoong Heso Kristo. So ibig sabihin, kompleto, Ricardo, ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa paghirang, tungkol po sa pagpili po sa atin, mga kapatid. Sa totoo lang po, even our Lord Jesus Christ, no? Nangyari po ito, ginawa po niya ito because of the foreknowledge of God. Basahin po natin, Acts chapter 2, no? Acts chapter 2 verse 23, anong sabi? Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Tingnan niyo po. Ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Sino bang pinako, mga kapatid, at pinatay? Ang ating Panginoong Heso Kristo. So ito po, dahil po ito sa kapasyahan ng paunang kaalaman ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, naganap po ito, nangyari po ito, na ang plano po ng Diyos sa kaligtasan ay dapat lamang na mangyari. At yun nga po, ay nangyari na po, mga kapatid. Kaya ang kaligtasan po, hindi mamaya, hindi bukas. Ang kaligtasan, ginawa na po ng Diyos. Okay? So, election is the act of God in individuals to eternal life. Okay? So, gawa po ito ng Diyos Ama, mga kapatid. Election is a God's plan, will, purpose, and grace of the saving of His people. Election is not influenced by any works of man. No? Kaya ho, hindi ho nila pwede sabihin na gawa-gawa na ito ng tao o sa diablo na aral, sapagkat ang pagpili ng Diyos ay hindi po ito na-impluensyahan o hindi impluensya ng tao ang ginawa po ng ating Panginoon. Ginawa po niya ito dahil sa kanyang plano, sa kanyang kalooban, sa kanyang layunin, sa kanyang biyaya para sa kanyang mga tao. Kaya po tinatawag po tayo na people of God. We are the people of God. So malinaw po yon ang election. We are elect or chosen by God, the Father, before the world began. So, number 2, let's proceed. The redemption or redemption. Yung pagtubos, no, sa atin ng ating Paiso Kristo ay malinaw po yon. Nangyari po ito because of the foreknowledge of our God the Father. Okay?
Lahat po yan nakaplano na. Lahat po yan, ang kaligtasan ay ginawa na po ng Diyos. Kaya po ang mga batayan o ebidensya na tayo po ay tinubos, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang kanyang tinubos sa atin? Of course, ang kanyang precious blood. Kaya sabi dito, Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kaya, malinaw po na tayo ay tinubos na sa pamagitan ng dugo ng ating Jesucristo. At tayo ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Ito po yung kasalanang tinatawag po na original sin na atin pong namana kay Adan at kay Eva. Okay? Kaya po, ang grace ni Lord, mayaman po talaga mga kapatid. No? Mayaman po ang grace ng ating Panginoon. Kaya ano pa pong sabi dito mga kapatid? Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 20. Sabi po dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. So hindi tayo tinubos, no, sa mga bagay na nasisira, silver and gold, no, katulad po ng pilak at ginto. Hindi po tayo tinubos doon sa kayamanan sa mundo. From your vain conversation received by tradition from your fathers, no? Ito po yung ating original sin. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So malinaw, tayo po ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po kung gaano tayo pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid. Verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Tingnan niyo po, no? Na ito po pala ay foreordained na po, no? Bago pa ang pagtatag ng sanlibutan, mga kapatid. Nakaplano na sa ating Diyos. Kaya ang sabi ho dito, inihayag sa huling mga panahon para sa inyo. Kaya ang ating Jesucristo, mga kapatid, ay nung siya po'y nakatawang tao, inihayag po niya yung pagtubos po sa atin, pagligtas po sa atin, mga minamahal. Okay? Kaya malinaw po. Kaya pagka atin pong pinapakinggan ang mga aral po ng ating Panginoon, lalong-lalo na yung Doctrine of Grace, napakasarap pong pagnilay-nilayan, no? At matik na ang puso natin lagi po na nagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos, sapagkat wala po tayong lahat ginawa sa ating kaligtasan. Ang gumawa po yung ating Diyos na buhay. Kaya ang kaligtasan natin, libre. Of course. Aklat po ng Romans chapter 3. Sabi po dito, basahin po natin mga kapatid. Romans chapter 3, tsaga-tsaga po tayo. Verse 24. Sabi dito, being justified, no?
freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So malinaw po na binigyan ng katwiran ng ating Diyos, no? Ang walang bayad na biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katubusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat lagi tayo magpasalamat sa ating Diyos sapagkat dahil po sa kanyang biyaya, tayo po ay pinagpala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang nagtubos sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ebidensya na tayo po ay tinubos ng ating Panginoong yung ang ating Panginoong ay nakatawang tao. At tayo din naman nananampalataya sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagtubos sa atin. Okay? Next, number 3. Yung tinatawag po na regeneration. Okay? Regeneration. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Okay? Hindi dahil sa ating mga gawa na ating mga nagawa. But according to His mercy, He saved us. No? Kaya ang pagligtas sa atin, pag born again sa atin, awa pa rin ng Diyos yun. Mercy. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, ang nag-born again sa atin, yung Holy Spirit. Kaya tinatawag po ito, hindi lamang yung regeneration, kundi translated, maraming katawagan. May tinatawag din na born of the Spirit. John chapter 3 verse 8. Tinatawag din po na quickened. Ephesians chapter 2 verse 1. Tinatawag din po ito na born of God. John chapter 1 verse 13. Tinatawag din po itong born again. John chapter 3 verse 3. Kaya po ang ebidensya malinaw. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi? 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ni Paul, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So malinaw na tayo po ay bago na nilalang. Ang dati nating pagkatao, wala na kasi po tayo po ay binorn again na ng ating Diyos. Hindi tayo born again, kundi na born again. May kumilos, may gumawa. May nagbago sa atin. Okay? Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Ano pang ebidensya? Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23. Ang sabi doon, but the fruit of the Spirit is love, joy. Kaya ang dahilan kung bakit iniibig natin ng Diyos, kasi meron na pa tayong fruit of the Spirit. Love, joy, may kagalakan na po tayo. Peace. No? Meron na tayong kapayapaan sa Lord. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness. Pangpito po yung faith, mga kapatid. Yung faith po ay bunga ng pagkaligtas po ng Diyos sa atin.
Faith is not a cause, but faith is evidence of our eternal salvation. So, pang-apat, dadako po tayo sa pang-apat mga kapatid. Yung tinatawag po na glorification, the final phase of salvation. Sa 5 phases of salvation, makita po natin doon mga kapatid. Malinaw na pagbalik po ng ating Paiso Kristo, tayo po ay i-glorify ng ating Panginoon. Tayo po ay dadali ng Diyos sa kanyang kaharian. Okay? Sino pong dadalhin sa kanyang kaharian? Sino i-glorify ng ating Panginoon? Siyempre, yung mga elect, mga redeem, at saka yung mga quicken. Kaya, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Kaya ang ating katawan na nabubulok, palitan po yan ni Lord ng katawan na hindi nabubulok. No? Sa isang kisap mata, sabi ng ating Panginoon sa pangitan ni Pablo, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. Okay? Pero tandaan po natin, may madatnan pa rin si Lord na mga buhay. Okay? Physical. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 5 o verse 15 up to verse 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 up to verse 17. Sabi po dito, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, meron talagang mga buhay pa na natitira sa pagdating po ng ating Panginoon. At ang mga buhay ay hindi mauna sa mga nangamatay o natutulog. Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So bubuhayin muna ang patay sa Panginoon. Verse 17, then we which are alive and remain so, meron pong mga nabubuhay, mga natitira, shall be caught up together. Sama-sama na po yun. Yung mga patay na binuhay ni Lord at ang mga nadatnan ni Lord na mga buhay. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, napakasarap po, no? Na lahat po tayo ay nakasama po ng ating Panginoon. Kaya, ibig sabihin, ang mga pangalan po natin, nakasulat na po yan sa aklat ng buhay before the foundation of the world.
So napakaganda, no? Intact na intact. Yun po yung tinatawag na systematic theology. Meron ng sistema si Lord. No? Kaya dapat matik din po yan na atin pong paniniwalaan ang sinasabi ni Lord. Salvation is entirely the work of God alone. Dapat po natin makita yan, mga kapatid. Pag sabing alone, wala na pong iba pa. Walang kasama si Lord. Siya lamang po ang nagligtas po sa atin. Okay? What is the use of my faith, of our faith? Then, Acts chapter 13 verse 48. Sabi dito, kasi karamihan, no? Dahil daw sa faith nila, ligtas sila. Hindi po. Una yung eternal life, pagkatapos yung faith. Pagkatapos po noon, faith. Mga kapatid. Hindi po tayo nananampalataya, wala tayong pananampalataya kung wala tayong eternal life. Wala tayo buhay na walang hanggan. Acts chapter 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad. No? Kaya ang mga ligtas talaga, nagagalak yan pagka pinapakinggan ang mga salita po ng Diyos. And glorified the word of the Lord. No? Itinataas yan ang salita ng Diyos. Higit sa lahat yung ating Panginoon. And as many as were ordained to eternal life, believe. Tingnan niyo po, una talaga ang eternal life. Yung mga nagagalak na kinig ng mga salita ng Diyos, itinalaga po sila sa buhay na walang hanggan. Kaya sila ay nananampalataya, naniniwala sa mga sinasabi po ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya malinaw po, faith is not the cause, but the evidence of eternal life. Ebidensya, bunga yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin, mga kapatid. Even today, God's teaching in the Garden of Eden continued echoing in some pulpit. No? Their theology still hints to what God said to Adam, nang sabi po ng ating Diyos kay Adan, thou shalt surely die. So malinaw nangyari kay Adan hanggang sa ating hanggang sa lahat ng mga tao. Likewise, the teaching of Satan still be heard, no, today, and it could be the most prevalent, no, ito'y lumalaganap na katuruan, prevalent teaching in our time, no, ito po ngayon, na ang sabi nila, they believe men have free will, and that their decision is the determining factor as far as salvation is concerned. Tingnan niyo po, no? Marami ngayon nangangaral ng tao daw ay may free will, kaya ang aral nila, tanggapin si Kristo para ka maligtas. Mali po yun. Hindi po yan tinuturo ng banal na kasulatan. Yan po ay katuruan po yan ng dyablo. Ito po yung tinatawag na demonology. Ano pa po sabi dito? Making themselves co-savior, no? Tingnan niyo po, no? Na ginagawa nila ang kanilang sarili na tagapagligtas din, co-savior ng ating Panginoon. No? Making themselves co-savior of themselves and equal to God. No? Maraming mga mangaral na maging katulad sila na ang kanilang iniisip, katulad sila ng Diyos, kaya pinapatanggap nila yung tao para maligtas. Maraming mga aral na tinutulungan di umano nilang Diyos sa kaligtasan. Mali po. Ang Diyos po ay walang katulong. Kaya niya gawin ang lahat. Because
He is sovereign God. Ano pa? And this is what Satan said to Eve. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Ang aral ng Diablo, binabaliktad niya ang aral ng Diyos. No? Sabi ni Lord, Thou shalt surely die. Sabi naman ng Diablo, Ye shall not surely die, and ye shall be as gods. Tingnan niyo po, no? Kaya ang palagay na sarili nila, sila din ay Diyos, tagapagligtas. Kaya tama ang sabi ng Diablo, Ye shall be as gods. Tingnan niyo po. Remember, Satan is a liar and a father of it. John chapter 8 verse 44. Basahin po natin mga kapatid. John chapter 8 verse 44. Yung sinabi po ng ating Panginoong Kristo, nung sinabi niya, kaya siya binato ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. John chapter 8 verse 44. Sabi po dito, mga minamahal, Ye are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Do? Take note. And abode not in the truth. Hindi siya nanatili sa katotohanan. Because there is no truth in him. No? Hindi talaga siya pwedeng manatili sa katotohanan kasi wala hong katotohanan sa kanya. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Therefore, Satan is a liar and the father of it. So yun po ngayon ang siniganap ngayon. Napakarami mga reliyon. No? Na ang totoo niyan, wala naman talagang makikitang fundamental sa kanila. Actually, nakikita natin sa kanila, their mentality is always in the fun. In the church. Di ba? Ang kanilang kaisipan lagi, yung pondo sa church. Yung suporta. Di ba? Marami po yan. Ayaw nila sa primitive. Ayaw nila sa tamang aral kasi ang gusto nila may suporta. Hindi nila alam na ang minimitin ng suporta once na sila ay maglingkod sa tama at totoong aral, sa tama at totoong Diyos, higit pa sa suporta ang kanilang matanggap sa ating Panginoon. Sapagkat yung kaunawaan pa lang ng mga aral ng Diyos, mga kapatid, blessing na po yan sa atin ng ating Panginoon. Yung kaligtasang eternal, blessing po ng ating Diyos. Okay? Higit at higit pa. Kaya anong sabi po ni John the Baptist? John chapter 3 verse 30, anong sabi? He must increase, but I must decrease. Tingnan niyo po. Sinong he na tinutukoy doon? Ang ating Panginoon. Okay? Si Lord ang maitaas. At ang sabi po ni John, ako ang maibaba. Kasi walang-wala naman po talaga tayo mga kapatid. No? So, true doctrine and teaching, honor God and God alone. Kaya, sa ating pangangaral lagi, talaga hong, kung inyo napapansin, ang totoong aral, ang laging itinataas, ang laging ginoglorify sa buhay po natin, ay ang ating Diyos, mga kapatid. Salvation is by grace, boasting
is excluded and God gets all the glory. Praise the Lord. Amen. Salamat po mga kapatid at nawa pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Elder Romel.